Alright, welcome back po mga kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bigay lang natin ng reaction yung pahayag ni Kong Liano Libiste regarding sa mga bonuses. Ngayon, kwan lang po yan, bago lang na kwan. Imagine mo, kwan daw po. Bigyan natin ng reaction na. Courtesy doon sa Ohina na gumawa ng video. Pero lang bro. Okay. Kung siya, pumapatak halos pag kinuwenta mo lahat, sabi ni Kong Liano Libiste, pumapalo ng 6 billion, mga ganun. Kaya nakakakuha, di ba? Ibang klase. Katabi niya si Congressman Irisi. Kaya niya, abogado rin, malupit yan eh. Mga galing din yan. Di ba mga pati? Pero ipapanood lang natin. Pero meron na akong Kong, hindi man sa kabatiran mo eh, pinadala ako ng hindi. Napadala tayo ng maleta. Joke lang ako. Di ba? Hindi ko lang alam kung ano laman. Wala tayo. Nakikirikuan lang sa usapin ng maleta. Ito ay maleta. Kung tayo, pinadalan tayo ng ewan ko, wala naman nakalagay kung sino nagpadala. Pero maleta po ito, 3 piraso. Disclaimer lang, joke lang po. Pero pakita ko yung maleta, pakikita ko. Pero ang natin, bigyan natin ng yung opinion lang yung Ito, panoorin niyo po yung sinabi ni Congressman Leandro Ligarde Labiste. Ito po. Kung hindi po ako nagkakamali, sir, meron 2 million pesos cash na pwedeng i-pick up ng mga congressman ngayong linggong ito. At baka yung iba, mas mataas, baka yung iba, for whatever reason, hindi binibigyan. Hindi ko po alam kasi hindi ko po kinukuha yung akin. Pero mabuti po na malaman ng publiko, may ganitong klaseng mga bonus na nagkataon ay halos kasabay ng approval ng budget. Nung Oktubre din, dagdagan ko po, may 1.5 million pesos na ibinigay sa araw ng pagboto para sa budget at buwan-buwan, meron pong mahigit kumulang 1 million pesos per member. Ang lumalabas po, ang isang representante ay may 20 million pesos of MOOE at sweldo kada taon. Times 318, ito po ay mahigit 6 billion pesos. Ang MOOE budget ay itinaas ng 7.8 billion pesos. Kaya in some ways po, maaari nating sabihin na mga kapatid, wala kayo, no? Ito, meron akong 3 maleta. Wala kayo, no? Hindi ko nga lang alam kung anong laman. Base doon sa pakakaalam ko, puro brief na butas-butas yung laman nito 3 maleta. Imagine mo, yung mga pinaglumaan na brief ito, yung pala ang laman ng maleta na pinadala sa akin, hindi naman pera. Yan ang matundi yan. Nakita nyo, di ba, 3, isang malaki, isang medyo, isang large. Puno ng mga butas-butas na brief at saka mga panting hindi na. Sorry. Okay. Napanood nyo, di ba mga kapatid nyo si Congressman Liano Libiste. Kita nyo naman kung gaano kalaki. Pumirma lang sa budget. Itong lang. Nag-BICAM sila, di ba, ng 2026 budget, di ba? Pumirma lang bago, di ba, na mayroong binigay basit sa kanya, di ba? Napanood yun naman, di ba? Kung magkano ibinigay. Tapos yung MOA nila, tapos yung bonuses o bonus na 2 million. At ang sabi niya, tama yung sabi ko nung nakaraan eh. Kung sino mas malapit sa kaldero, mas marami yung ulin, di ba? Sabi niya, hindi lang niya alam. Sa iba, mga ibang kongreso, baka ganun. Pero baka mas malapit sa kanila o malapit sa kaldero, mas maligi ang ibinigay. Pero hindi siya nagbigay ng figure. Pero napanood yun naman, di ba? Yan ang katindi, mga kapatid. Ang sobrang pagkatalamak ng pagkorupsyon dito sa ating bayan, sa ating bansa. Talagang ang buong akala nila, yung pera na yan, lahat sa kanila, sa kanila, sa kanila.
dugot pawis ng mga manggagawa yan. Tayo nagbabayad ng buwis. Pero sa kanila, parang kala mo, kwan lang. Simpleng-simple lang. Parang routine ng buhay nila. Ito, ganito. Basta ibibigay lang sa'yo. Nakakala mo, kanila yung pera. Diba? Hindi ba? Sobrang talamak talaga ang corruption. Kung tawagin ito mga kapatid, yung dahil ko sinasabi, rampant. Ganyang katindi yung administrasyon na to, na hindi masupil yung kanyang mga alipores, hindi niya masabi o hindi niya mabigyan ng tinatawag na strong message diyan sa mga congressman na sobra naman, napakatalamak naman ganyan mga ganyang galawan, di ba? Kaya sabi ko nga nung una, yung una kong kwan, i-abolish na talaga yung Congress, i-abolish na yung Senado, alisin na sila. Sobrang napakatindi talaga. Parang kuwan lang sila. Parang yung pag ibinigay yung pera, akala mo 100 lang, 500 lang. Di ba? Parang sa kanila, simpleng-simple na lang. Pag ibinigay yung pera, ganun na lang. Ganun na lang. Parang inabot lang ng wala man lang na para bang okay lang. Para sa ating mga regular o mga ordinaryong mamamayan, di ba? Pag inabutan ka ng 500, parang, oh, salamat ha. O kaya, pag naabutan ka lalo 1,000, sobrang thank you ka, di ba? Pero sa kanila, parang kuwan lang eh. Parang umabot lang, tapos ganun. Kasi nga, immune na sila doon sa corruption na yan. Immune na talaga sila. Tapos ang matindi doon, yung pagiging corruption nila, parang inaabot lang na kung akala mo humingi lang ng isang ganito. Pag abot, sige, okay. Relax na relax. Bakit? Sanay na sanay sila sa ganong sitwasyon. Kaya ang panawagan, kung ganyan at ganyan lagi, di ba? Tama si Gani. Si Senator Robin Padilla, lumayo na yung mga mamabata sa paggagawa ng budget. Huwag na sila. Kung maaari nga, sabi niya, alisin na yung Congress at saka Senado. I-abolish na yan talaga. Alisin na. Kasi diyan nagmumula. Makakatipid ba ang ating bansang Pilipinas ng almost billion sa kanila? Imagine mo naman mga kapatid, yung Congress, ilan niya? 336 ata yan ng mga congressman, di ba? Mayroon pang mga party, kasama ata siguro yung party list, di ba? Sa Senado, 24. Kapag natanggal yan, di ba? Ang malaking matitipid ng ating bansang Pilipinas. Bakit? Bukod dun, mawawala talaga yung corruption. Bagay, hindi natin kasi ganyan ang kultura ng ating mga Pilipino, di ba? Hindi natin sinasabi na baka nga maalis, pero may posibilidad na maalis. Bakit? Ang pinagmumula ng korupsyon nasa Congress na talagang talamak, bawat kibot, bawat perma, may kaakibat na halaga. Yan ang masakit sa atin, di ba? Kaya wala tayong pag-asenso, wala tayong progresibo ang ating bansang Pilipinas. Bakit? Mula doon sa mga namumuno, doon nagsisimula. Kaya dapat talaga i-abolish na lang yung Congress na yan. Abolish na natin yan. Diyos mio. Kung ganyan-ganyan sila, naku pa makapagbigay ng pera, akala mo sa kanila. Na wala man lang, di ba? At itinatago. Ayan, sabi ni Congressman Liano Levis, di ba? Yung kanya, hindi niya kinukuha, hindi niya di ba? Ganyan yung mga kwan dapat talaga. Bakit kailangan mo, piperma ka lang, bibigyan ka pa ng ganung halaga? Ganun ba sila? Kaya pala, naglulumuhod para manalo lang sa Congress o sa Senado. Gagawin ang lahat. Kahit gumastos ng mga more than 300 million. Ganyan ang kanilang labanan na ngayon. 300 to 500 million. Sa party list lang yan, sa Congress, ang labanan. Kung wala ka niyan, imagine mo, kapag ikinuwenta mo yung ganyang halaga na iginastos niya, doon hindi sasapat doon sa kanyang sweldo. Di ba? Pero bakit ganun karami, ganun ang nag-i-interest sa mga? Kasi nga, yung mga ganyan, yung MOA niya, yung ganyan, bawat perma may binabayaran. Sa loob ng 3 taon, paldong-paldo, itong mga congressman at mga senado. Di ba ganun? Kaya dapat talaga, i-abolish na yung Congress na yan. Alisin na yung mga buhaya dyan. Sobrang walang awa sa sambay ng Pilipino. Nakakakilabot. Kaya ito, salamat at God. Sana nabigyan natin ng punto. Salamat doon sa nagbigay ng kwana. 3 maleta. Yung pala laman, puro brief na butas at saka mga, Diyos ko, puro underwear pa doon. Hindi pala nilabhan. Ako pa magpapalabas sa laundry.
Shoutout doon sa nagpadala. Magkikita rin tayo. Ipakikita ko sa iyo. Imagine, padala mo ako ng butas-butas na brief. Okay, thank you po.